Salamat ta sa strength nga gihatag sa Ginoo mga igsoon. And before we go to the Lord sa atong mga prayers, the book of Psalms, ika-94 na ni mga igsoon sa atong pagtuon sa the book of Psalms. We are now in Psalm 68, ikaduha ni nga bahin. Sa Psalm 68, the title of this is The Majesty and Mercy of the Mighty God, part number 2. Ikaduha nga bahin sa the majesty and mercy of the mighty God. Let's all stand, magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for the strength that you have given to us. And thank you, Lord God, for this opportunity that we could continue to study about the book of Psalms. And now we are in chapter 68. I pray that you will give us wisdom. Allow us, O God, to understand your principles nga pwede namong i-apply gyud sa among kinabuhi. Lord, help us to apply it really sa among pagpangalagad nimo, Lord, para mainsakto ang among mga lakang o ang among mga pagabuhaton sa imong buluhaton. Salamat kay Lord sa balang Espiritu to teach us this morning, and please use me, Lord, empower me once again for your glory, in Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Ang una natong gisgutan ini is the work of the Lord. Ang mga gibuhat sa Ginoo, mga kaigsunan. And now, atong gisgutan is the worship of the Lord. The worship of the Lord. Unsa man nga gipakita ni David diri sa Psalm 68 kabahin sa pag-worship sa atong Ginoo o hinaot pa nga ato ning i-apply pod. No, the way nga gipakita ni David, mga igsoon, ang pag worship niya sa Ginoo dili lang kay baba. And most of the Christians today nag-worship na ta sa baba. Nag-worship ta sa mga kanta nga dili gyud kana bang panghimaya sa Ginoo ba? No, we cannot worship God with our kanang carnality, our body. Dili pwede mahimaya ang Ginoo, sayaw-sayawan nato siya. Ang gusto sa Ginoo nga paghimaya, mga kaigsunan, kinasing-kasing yun. No, dili kanang practice-practiceon yun nga mga sayaw ba? Di gyud na mao yun. Mao na kita nga mga Baptist, wa gyud ta ana ni sunod ana nga klase nga worship, mga kaigsunan, nga magwara-wara og kanang mga unsa diha de colores, no, unya mag-valley wa kita ana, because God should be worship kanang by heart gyud, no, sa atong paminaw sa iyang pulong, sa ato ang pag-awit, pagkanta nato, music, mga kaigsunan, sa pagtukan nato sa music, maunay kanang pwede nato ihalad sa Ginoo to worship Him. Alright? Unya, according to the Bible, we ought to worship Him in spirit and in truth. So, gitagaan man ta sa balang Espiritu, dapat sundon nato unsay nahisulat sa Bible, kay maoro man gyud ni ang the only source of truth that we have in this world. Without the Bible, saag, mga igsoon. So, 3 things. Aning point. Letter A, the praise to God. The praise to God. The psalmist calls people to praise God for His power and His salvation. Naabay mo pilde sa gahom sa Dios, mga igsoon, wala. Naabay laing Savior, wala. Sa hunahuna ra gyud sa tao, mga kaigsunan, nga naapay laing manluluwas. Mao na pwede mapaningkamutan ang kaluwasan. Depende na nato, dili na depende nato. Ang Ginoo ra gyud makaluwas, mga igsoon. Walay relihiyon, walay binuhatan, walay power of this world nga makaluwas og usa ka kalag, bisag usa lang. Only God, only Jesus can save, mga igsoon. In Psalm 68,
Verse number 3, unya mulukso ta mga igsoon sa 19 to 20, mulukso na sad ta sa 32 to 35. So in verse number 3, the Bible says, "But let the righteous be glad. Let them rejoice before God. Yea, let them exceedingly rejoice." Inumdumi ha, pag moingon ganig righteous, iya sa Ginoo na. Karon sa church age mga igsoon, ang ma-identify nato nga mga righteous, mano tong gihinluan sa Ginoo sa iyang habiling dugo, meaning nadawat na nimo ang Savior. Luwas na ka, nakaambit na ka sa pagkamatarong ni Jesus, and that is why His invitation to those who are saved is to walk with Him. Na makiglakaw sa Ginoo, magpagiya sa Ginoo, i-apply ang righteousness ni Christ sa imong kinabuhi, because we are already saved and possess the Holy Spirit that can make us righteous diri sa kalibutan mga igsoon. Di man gyud nato ma-perfect, pinmian nato lagi balik-balik gyud. It's hard to perfect righteous kanang deeds sa atong kinabuhi diri sa kalibutan because of our enemy with us. Kani atong unod. Lisod man aton imbiyaan kay mo atong nataglangit. Are you listening? Muna, our obligation is to mortify the deeds of the flesh. Pag makakita ta nga naay mga sipyat nga atong gibuhat sa atong kinabuhi, mortify. Pag naay mabadlungan sa atong pagbasa, pagpaminaw sa mensahe, mortify. Anytime nga kanang badlungon ta sa balang espiritu, ayaw yung idepensa mga igsoon, mortify. Kay mao nang panahona nga giingnan ka sa Ginoo sayop na dong imo nang usbon. Because if we do not do that, it will take control sa atong kinabuhi. Di lang ta kabantay sa inahinay, i-manipulate ka anang sala, mga igsoon, unya di nakakabantay nga ang sala mo nay naghari sa imong kinabuhi. You will never know. Because He will target your heart. And heart, according to the Bible, is deceitful above all. Nobody can know it. No? Even you, di ko kahibaw, gilad-ilad na kasi mo kasing-kasing. Alright? Kay kita, di man ta mo tuo mga igsoon nga nibuhat kag butang nga wala giagrihan sa imong heart. The reason why you do it, because you agree with it. No? Kuha na lang na, reasoning na lang na, napugos magug ko. Oh, pag napugos ka, ni-agree lagi imong heart. No? Ni-agree ka ba? As you. So, kung atong tugutan ang sala nga maoy mo manipulate sa atong kaugalingon, awa na. Di na ta kabantay mga igsoon, kay giilad-ilad na ta sa atong kasing-kasing. And that is why we need to let Jesus sit on the throne of our life. Mao man ni atong kasing-kasing trono sa atong kinabuhi. Siya gyud ang mulingkod, dili ang unod. Are you listening? Para pirmi ta makahinumdum ba? Makahimaya ta sa Ginoo o ang atong kinabuhi kanang makapahimaya gyud sa Ginoo mga kaigsunan tungod sa gahom nga iyang gialaw nga magamit nato sa atong pagpangalagad and sa salvation nga way bawi ay kana lang daan mga igsoon, salvation nga walay bawi ay, eternal salvation. So mo na in verse number 3, kinahanglan magbalipayon ta and let them rejoice before God. Unya, kuan ba yun? Exceedingly rejoice. O, mga naong sa nag-rejoice be. Ha? Kinahanglan magbalipayon ta diha sa Ginoo. 19 to 20. Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation. Selah. Laliman ka na mga igsoon, usay di lang ka ka-appreciate, unsay gi-load sa Ginoo nimo because lain man imong gipangita good. But it is true that God daily jud gi-load ta niya, loaded us with benefits. Sa ikaayog yun na nato mga igsoon, benepisyo man na. Unya, unsa may atong response sa iyahang paghatag nato ani nga mga benefits? Dapat praising Him. Dapat paghimaya sa Ginoo.
Inig ka na palang kapoy ka itanya. Kauman, taod-taod nawa atong kapoy kanindot na anak nga panalangin. Naglain na nga itong lawas, o niya, pagkahuman, gipahuway na itong kadali, na okay imong lawas, kanindot, anak, mga kaigsuuna. Di ba? Nga pwede manunta ka na doon ospital, kanang iyon na ba? Pero ang nahitabo, giloaded ka sa Ginoo og strength, gitagaan ka sa Ginoo og joy sa imong kasing-kasing. So, dapat lang atong ibalik sa Ginoo ang himaya, mga igsoon. Blessed be the Lord, nga mo'y naghatag nato og benepisyo adlaw-adlaw. Even the God of our salvation. In verse number 20, He that is our God is the God of salvation. And unto God the Lord belong the issues from death. Iyan na nang gitagad, mga igsoon. Napabay death nato, physically na lang. Wa nataanang, for the wages of sin is death. Kay kana nga isyu sa kinabuhi, gitangtang na niya sa mga luwas. Ang kamatayon na lang nato is sa atong lawas. Mao nang giingon, gibalik-balik nato na sa atong salvation message, mga igsoon, kung nataw ka kausa, kaduha ka mamatay. Pero kung kaduha ka nataw, kausa ka mamatay. Mao nang ye must be born again. So, gikuan na sa Ginoo, gisulbad na nga isyo, mga kaigsunan. For the wages of sin is death. Pero, bisag unsaon na to og pahibaw sa mga tao, nga naagib kanang silot, ang sala, naay bayad, ang sala, nga mao ang imperno, mga kaigsunan. Pero ang mga tao, mukatawa ra gihapon sa mga mensahe sa kaluwasan. Diba? Pero dili na to mabasol, mga kaigsunan, kay matud pa si Ginoo, gabaha ang padong sa kadautan, gamay ra ang makakita sa kaayuhan. So magpasalamat ta nga sa giingon sa Bible nga gamay, naapil na ta. Naminaw ta, mga igsoon? Unya, angay ba ta maghimaya sa Ginoo? Nalimad ka? Sigurado na ta nga naapil ta ang few? So dapat ang atong kinabuhi, atong i-dedicate gyud to praise God. Not only by words, not only kanang mga few days in a week, dapat every day. Nganong every day man ta dapat maghimaya sa Ginoo? Because ang paghatag niya nato og mga benefits is also every day. Unya maghimaya ta sa Ginoo. Domingo ra, makainom-dom tas Ginoo, inagnara ta simbahan. Dapat dili, mga kaigsunan, bisag way pag-anhi sa simbahan, kanang matag adlaw inigmata nato, mga igsoon, unsa ka presko atong lawas. Di ba? Unsa kanindot ang ato ang pamati after ta makatulog. Mura siyag magic ba? Kapoy ka, tug lang. Inigmata nimo. Wow. Beautiful morning. Praise to God. No? Kinahanglan maghimaya gid sa Ginoo. Verse 32 to 35. Another form of praising God. The Bible says, verse 32, sing unto God, ye kingdoms of the earth, O sing praises unto the Lord. Selah. Mauna dapat sa atong special number, mga igsoon, dapat ang mukanta diri, insakto ang kasing-kasing, insakto ang kinabuhi, mga kaigsoonan. Dili kay musimba lang kay mukanta. Dili na nato gialaw kay tanawa ang kaning pag-awit, mga kaigsoonan, it should be praising God. And how can you praise God kung performer ka? Dili ka worshiper. Lahi maning worshiper, lahi ning performer. Kanang performer, i-hire ka. Di ba? Dili ka tinuod nga magtotoo. Kaya ang tinuod nga worshiper, nag-worship gyud not only the time nga siya gikinahanglan, kundi every time.
sa iyang kinabuhi, nag-worship siya sa Ginoo. Tapa, muragwa mo ni agree ana da. No, di man ta kabasa mga igsoon kinsa gyud tinuod o kasing-kasing. Pero at least naman lang ang imong presensya. No, may mabasihan nato nga angayan ka mo kanta diri mo offer og himaya sa Ginoo sa pinagis pag-awit. Kay lisod kaya na mag-awit ka unya pagkahuman tanawa ang imong awit di man makapahimaya. Ang Ginoo gud imong gitagaan ana nya siya nakaibaw mga igsoon sa imong kasing-kasing gyud ug unsay unod diha. Di ba? So ato gyud tumanon ni ang pag-awit para sa paghimaya sa Ginoo. Sing praises unto the Lord. 33. To him that rideth upon the heavens of heavens, which were of old. Lo, he that sent out his voice, and that a mighty voice, ascribe ye strength unto God. His excellency is over Israel, and his strength is in the clouds. Pagtanaw pa na nato sa langit, mga igsoon, imo na nang iadto sa Ginoo ang tanang kusog grabe sa Ginoo. Laliman ka, kung imong imaginon, mga igsoon, pila ka planeta naglutaw-lutaw sa universe. Kisa may nagkumpot, ana. Para di magbangga. Kinsa may nagprotect sa earth, dili ng itom nga gamay mga igsoon. Na nagkupot sa kalibutan. Nagkupot sa kalibutan, niya nagkupot og gunting spikas. Unsaon ka na niya? Na, iyang gikuptan, niya nagkupot og gunting. Di na maoy nagkupot. Ang tinuod nga Dios mo'y nagkupot aning earth, mga igsoon, nga di tang mga lagpot. No, gigamitan na si Ginoo anang diri sa sud, gigamitan niya anang gitawag og kanang gravity. Di ba? Unya dito sa outside na, dito sa universe, kanang walay gravity, and that is why mag-float. O giyon sama na, kinsa may nagbuot ana? Ang Ginoo, mga kaigsuonan. Mao na nga dili gyud nato pwede kanang ineglect ba ang pagtuo nga ang uban worst kaayo kay naday Ginoo di ay. Wa gid siya nagunahuna ba ngano kan nilutaw siya aning kalibutan na. Diba ngano kang na siya hangin giginhawa. Ngano kang nay gabi nay adlaw. Kinsa kay tighipos anang adlaw mga igsoon nga perti man nang inita. Mo na nga mga tao nga dili ka appreciate sa kinaiyahan ba? No? Ang pagsilang o pagsahop sa adlaw, dili ka maka-appreciate ana nga ang Ginoo may naghimo ana. Bisan na lang kana mga kaigsuonan. So, ascribe ye strength unto God. Ayog ang kuna. Iya na sa Ginoo. Amen. Ang problema sa mga Kristohanon kay ni-subscribe man. Ni-subscribe ako ning strength. Dili ay. Ang gingon sa Bible, ascribe. Alright? Verse 35. O God, Thou art terrible out of Thy holy places. The God of Israel is He that giveth strength and power unto His people. Blessed be God. Woo! Mo nang ascribe ye the strength, mga kaigsunan, unto God. Gikan ra gyud sa Ginoo ang strength, mga igsoon. So kung paminaw na to, nagluya man ko sa ako Christian life, oy, dapat magbantay gyud ta, mga igsoon. Kay makabantay ba gyud ta ni magluya ta. Kung makabantay ta nga ang atong lawas physically nagluya ta, dapat mas makabantay unta ka nga nagluya ka spiritually. O, sama na to makabantay ta nga nagluya ta spiritually. Sama sa lawas na to galuya, way lami ikaon, way lami istorya. Ganahan ka, magsige lang kag lingkod, katog. Unya ikaw human, katog, unya lingkod. Bali-balihon na nimo.
Di ka ganahan mo atubang og tao. Di ba? Mo sa espirituhanong kinabuhi. Di ka ganahan mo mukaon sa pulong sa Ginoo. Di ka ganahan makig-fellowship. Di ka ganahan magtanaw sa man of God. Kay para nimo sa mukha niya, sige ni siya, mangutana na siya, kumusta ka, Brad? Nya, lisod na ba kayo na tubagon, kanang kumustahon kag pastor? Kung ang imong kinabuhi, galuya. Di ba, kay mamakak man ka, okay ra, pastor? Okay ra. Unya, pangutanon na yun, unsay naka-okay, Brad? Ay, nako. Sa imong unahon na, pastor, unsa kay maka-okay sa Kristohanon, o ibalik man imo na akong pangutana. Na kay giliwatan. Dapat na kay bawtag unsay makapa-okay nato. Because if you don't intake the food for your soul, kinsa man intaw ma-okay. Wa may laing pagkaon atong kalag, pulong sa Ginoo raman. Unya, wa kay basa-basa sa Bible, wa kay klarong simba, wa kay ampo-ampo, mga kaigsunan. Naginawa pa ba ka? Naginawa pa ka? Kaon, inhale, ampo, exhale. Muna makapahilti sa atong spirituhanong kinabuhi. Unya, wala ka ana, mga kaigsunan. Ang uban, sige lagbasa, way ampo-ampo. Ang uban, sige lagampo, way basa-basa. Mabuhi ka, nagklaro. Pasalamat lang yun ka, nga dili mamatay ang kaluwasan. Pasalamat lang yun ka, na. Kay kung ang gihimo pa lang sa Ginoo, naluwas ka. Pag di ka magampo, mawa imong kaluwasan. Pag dili ka magbasag Bible, mamatay imong kaluwasan. Wa na'y luwas. Wa na'y luwas. Mo sila nakabintaha, mga kaigsunan, nga ang kaluwasan, binuhatan kay maningkamot man. Maningkamot o pagbinuutan. Pero mo lagi, ang ending po sa ilahang pagpaningkamot, imperno man. Mo nakita nga nahatagan sa Ginoo salvation, atong himayaon ng Ginoo. Ato siyang himayaon, mga igsoon, because only God can give salvation. Only God can give us strength. Laliman ka na, giluwas ka, gitagaan kag kusog. Nganong gitagaan man tag kusog? Because He want us to praise Him all the days of our life. O sana makapahimaya sa Ginoo ang pagpangalagad. Amen? Kamo nga naa sa music ministry, buhatag gina ninyong klaro. Tanaw na to sa letter B. The procession of God. The procession. Dili ni kanang hapit na rabang Mayo, naa say mga prosesyon daghan. The psalmist describes a procession marching toward the sanctuary. Matag panahon nga naay panimbahon, dapat ang mga Kristohanon nagmarcha na padung sa simbahan. Malipayon, gracefully marching, going to the church. In verse number 24 to 28, the Bible says, they have seen thy goings, O God, even the goings of my God, my King, in the sanctuary. Tanawa, nakita according to David, nakita nila ang mga kalihukan sa Diyos. Even the goings of my God. Nakita ba ninyo ang kalihukan sa Ginoo sa iyang simbahan? Asa man ang direksyon sa pagpangalagad nato sa Ginoo? Asa man ta gipalakaw sa Ginoo, mga igsoon? Di ba naay direksyon? Kaklaro ng go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ang mga Kristohanon nga wa kasabot ana nga kalihukan sa buluhaton sa Dios, wag yun kasabot. Kung kinsa ka o kinsa ang Ginoo. Mao na kasaganan mga tao nga
wa kasabot kung unsay purpose sa imong salvation. Unsay purpose ngano man ang Ginoo gibutang kaniya sa church. Kung wa ka kasabot ana mga kaigsunan, ikaw nga Kristiyanon puros ra kay ngo sa Ginoo. Puros ra ka pangayo sa Ginoo. Wa ka kay bawo nga pagpangalagad mga kaigsunan, dapat ka mausag ka mo release sa imong panahon, sa imong kusog, sa imong resources para sa pagtuman sa gisugo sa Ginoo sa Great Commission. Mao na importante kayo masabtan nato mga igsoon na gingon diri sa kanang 24, they have seen thy goings. Dapat kita pod nakakita ta. Asa ang giya sa Ginoo, even the goings of my God, my King, in the sanctuary. Karon ang churchman ang atong tigumanan. Unsa may mission nato as a church? Unsay mission nato? Ang pinaka-mission nato is bring forth fruit, discipleship. Unsa pa? Unsa pa? No, human naman na rescue the perishing. Mao na siya discipleship. Unsa pa ato i-rescue? Ang mga bata nga nagkalisod mga igsoon. Mao ba na ang inyong direksyon? Nakita ba nimo ang direksyon sa Ginoo aning simbahana? Kung asa ta gigayn, kung giunsa ta pagtudlo, kung giunsa ta pag-umol, kung giunsa ta pagbadlong sa atong mga sayop nga binuhatan, na nakita ba nato mga igsoon? Or pirti natong suki, pirti natong kaning kuan, kaning una-huna o ngano manis pastor mamugos man eh. Ako yun ang trabaho yun. Ako ng trabaho nga ipakita gyud sa imo kung unsa may direksyon nga gihatag sa Ginoo nato as a church. Kay kung dili nato ni mabuhat mga kaigsunan, unsa may rason ngano naa ta diri? No, manglingkod lang ta diha. Unya maminaw sa mensahe. Unya diri magyaw-yaw ko diri para unsa man eh. Na instruction man na ang mensahe sa Ginoo para asa man na. So dapat makita nato ang direksyon mga igsoon. Because if we cannot see the direction where God is leading us, unsa man na ang imong buhaton outside sa direksyon nga gihatag sa Ginoo nimo. Inig atubang nimo sa Ginoo mga kaigsunan, dili ra mao gipabuhat sa Ginoo nimo. Unsa may imong itubag unya. Busy na kay ka, wadyo kay bunga. Gikapoy na ka sa pagpangalagad, wadyo kay bunga nga nada sa simbahan. Wadyo kay bata nga natabangan. Kay ikaw mo'y sige kuan nga ako may tawangonon taon pastor, baka kita. Well, ang Ginoo may motabang nimo. He is our helper, the very present help in trouble. Unya ang reason nganong tagaan ka sa Ginoo so that you can help others. Dapat makasabot ta ang prinsipyuha mga igsoon. No, 25. Ingon sa Bible, the singers went before. The singers. Apil mga kaigsunan ang mga singers. Apil sa marcha. Oh, kinsa pa ni nagmarcha diri? The players of instruments followed after. Woo! Nagmarcha sa pagpangalagad sa Ginoo. Among them were the damsels playing with timbrels. Oh, mga bata, sila Sophie, sila Bingbing, napa si Mimi, unya si Ada. No, iapil nato ni mga laki. Ato na lang silang himuong damsel. Damsol, mga damsol. Oh, ang mga bata
abi nato karon rani naa sa Bible ang mga bata nagplay og timbrels. Una kani bulahan kini mga bata nga sa kasayo sa ilahang edad na introduce na sa ila ang nota. Nota mga kaigsuonon. Kita mga nagko giatog gyud gi seryoso ang nota. Ni ko anak pastor. Nota anak. Nota mga igsoon, note. Take note. Verse 26. Bless ye God in the congregations, even the Lord from the fountain of Israel. There is little Benjamin, tanawa sa 27, with their ruler, and the princes of Judah and their council, the princes of Zebulun, and the princes of Naphtali. Dili ni sila magkauyon sa tanan. They have differences. Pero makita nimo mga igsoon nga bisan tuod sila na ay mga differences, naghiusa sila in terms of worshiping God. Kita parehas batag pangunahuna? Naatay mga differences, pero dapat pag-abot nato sa buluhaton sa Ginoo, ato na i-drop tanang differences nato and let's unite ourselves, mga igsoon, pinaagi sa pagtuo. Ato nang hukaso na nato ang kanang di man ta magkasinabot, pastor. Ato nang kalimtan. Dapat magkasinabot ta sa pagpangalagad sa Ginoo, magkasinabot ta sa paghimaya sa Ginoo. Di ba? Kaysa barugan nato nga di magyuta magkasinabot, pastor. Unsa man ni nato kontraho natong Ginoo. O giklaro na ha. Mga dagko pag yun nga mga tao, mga kaigsunan. Princess na ay ruler. Na ay council. Unya princess na sad sa Zebulun. Unya princess of Naphtali. Nagkahiusa sila sa pagmarcha padulong sa sanctuary. Verse 28, Thy God hath commanded thy strength. Strengthen, O God, that which thou hast wrought for us. Kinsa may lain nga maka-offer na to anang kusog mga igsoon. Mo na bisag unsa pa atong mga kanang differences sa ato ang personality, kitang tanan nanginahanglan tag kusog sa Ginoo. Kung dili ta magkahiusa diha sa paghimaya sa Ginoo mga kaigsunan, walay kusog maangko nato. Kay ngano man nakatan-aw man ta sa atong mga differences. Wala man ta nakahimaya sa Ginoo. Nakasabot mo? Unya di man na mahimaya ang Ginoo mga kaigsunan kung nagsige na ta diri og kanang binirahay ba? Tuguti nga mensahe badlongon ta. Kay kitang tanan mabadlungan gyud ta kung natay sayop. But it doesn't mean mga igsoon that the message should create division. Amen. Mo na ana klaseng amen. Mo na ginanglan dili nato tugutan mga igsoon nga kanang maglain natong buot kay sa man oy nga murag ako na lang ni pirmi, dili ikaw pirmi oy. Nasa bay ako. Naasay para sa imong tapad. Wala na sila nagsaba. Naasay para sa tanan nato diri naagi tay gibadlong sa Ginoo diri. Mao na pasabot mga igsoon, di man ta parehas, di ta parehas og mga ig-anan. Kay mao man ay mga differences nato. Pero in terms of worshiping God, unsa pa may lain makapahimaya sa Ginoo? Dapat nagkahiusa ta diha kay wa may lain makapahimaya sa Ginoo ang pagsunod sa iyang kabubuton. Di ba? Ang paghatag sa gipangayo sa Ginoo. Wa man ta niya gi-individual. O ikaw Marilyn, ang akong pangayoon nimo, o mao niha ikaw kanang Raymart, mao niha ikaw Mike, mao ni lain. Gikuridas man sa Ginoo tanan luwas, dadi kog kalab. Tanang luwas, dadi kog bunga. Di ba? Pero sa ato pa,
Pagkayo sa ta diha, uy, kinahanglan ta mamunga, o sa may buhaton na to ani, magtinabangay ta. Dili kay magsuya ay ta anang dapita. Atong sawayon ang bunga sa uban, o kanay ang bunga, tanaw na ito magdugay ba na? Dapat malipay ka. Dapat maningkamot ka nga magdugay na. Di ba? Dapat imo lang ka ng tabangag tudlo, dili para makuha ni mong atensyon, ingon na. Kinagkahiusa man ta nga atong himayaon sa atong bunga ang Ginoo. Dili atong kaugalingon. Diha ta dapat magprosesyon. Diba? So, magparid ta sa pagpangalagad. Apil ang kabataan. Apil ang kabataan. Muna dadon gyud na nato sila diri. So naay prosesyon padung sa Ginoo mga igsoon. Kay kung dili ta magprosesyon padung sa sanctuary, adto kita padung sa kalibutan. Og makita nato ang mga Kristohanon nga walay pag-atiman sa ilang espirituhanong kinabuhi. Tanawa asa padung ang ilang lakaw. Tuwa sila gaparade padung sa kalibutan. Ang mga young people na to, sad to say, biktima. Nagmarcha padung sa kalibutan. Because usa ka panahon sa kinabuhi na introduce sa ila ang kalibutan. Nalingaw man. Mabitaw careful kay tag-adapt mga igsoon ana mga kalihukan sa kalibutan. Kay basig malingaw sila ba? Mas nindot man ni diri ay kaysa simbahan. Mao na mag-careful gyud tag gamit og bisag unsa nga naa sa kalibutan. Mao na kamo yang people kanang pag-games ninyo, kanang pag-adapt ninyo og kanang mga kalibutanhon nga buhat ba? No, nga naa ba nga gibuhat sad sa uban ba? Mag-careful mo nga inyo ipakita ang difference. Ipakita ninyo nga mas nindot yun ang naata sa Ginoo. Kay tinuod man na. Kung ma-introduce yun na to og sakto. Pero kung pasagdan na nato ato mga young people, kita mo yung nagpatanaw nila, niya kauman sila na nagbalik-balik na dito, tuan na sila dito. Di ba? So ato na silang gaidan mga igsoon. Dapat ang atong pagmarcha padung sa Ginoo. Letter C. The presentation to God. The presentation. The psalmist describes the many people giving gifts to God. Daghan mga tao, gipakita ni David diri nga daghan kay mga tao nga naghatag, nag-offer og gifts sa Ginoo. Ug unsay rason atong paminawon. Verse 18, unya 29 to 31. In verse number 18, the Bible says, "Thou hast ascended on high. Thou hast led captivity captive. Thou hast received gifts for men, yea, for the rebellious also, that the Lord God might dwell among them." Tanawa, unsay reason nganong naay gifts, unsay reason nganong naay blessing, unsay reason nganong naay mga panalangin nga gihatag sa Ginoo mga kaigsuonan? For men. Now, gift man ni ang gisgutan. Naay daghang klaseng gifts sa Bible. Nag-series na ta mga igsoon og mga gifts. Unsa may gift nga gihatag sa Ginoo nimo para sa mga tao? Na? Kanang hiyas sa pagpangalagad o kanang apil na ng pamulsa mga kaigsuonan. Gipanalanginan ta sa Ginoo ana nga naatay matunol ngadto even to the rebellious, the Bible says. Unsay reason? Para makadwell pod ang Ginoo nila. Mao na nga dili nato i-neglect, i-reject kay mga kuan man na sila, mga unbelieving people man na. Nya kita ra puro believer magsigig pundok. Di gyud ta mangadto anak nila mga kaigsoon na ato sila ipaila-ila sa Ginoo. Pag-usam ta diri, mahimaya kang Ginoo nato. Nga ang giingon diri sa Bible, "Thou hast received gift for men." For men. Nag-specify pag yun diri. Yeah, for the rebellious also. Unsay reason? That the Lord God might dwell among them. Mao ni diri gipakita mga kaigsuonan unsa ka fair ang Ginoo sa iyang mga binuhat.
Tanaw na to, sala man ang rebellious spirit, kanang rebellion, sala man na. Di man nasakto. One reason, Jesus died. Kaya ato silang kuan mga rebilde mo og utok, rebilde mo kasing-kasing, dapat mo na bukid. Gipakamatya na sila sa Ginoo. Usa pud ta nga rebilde sa una. Usa ta nga ni kontras ka matuoran. Kay naa man ta sa religion. So kung naa ka sa religion kana mga manamathan kintahay ug maupod kintahay pagkamatyan, diha man ta na tawo. Mo man atong gikamat-ag buot. Mostly. Kaya mo uban nga natawo sa Christian family. So na wa maka-experience og pagkinabuhi nga naa sa religion. Pero majority nato gikan ta sa religion. Kung nakasabot ta sa mga kalihukan, mga kaigsunan, or maybe wala. Kaya wag yapon kay pakialam sa imong religion. Di ba? Dako kay na problema. Pero naagi gitawag og mga rebellious people. Mga tao nga kanang wala ni tuo sa tinuod nga kaluwasan. Apil na sila mga kaigsunan nga gitinguha sa Ginoo. Nga makadwell ang Ginoo ana nila. That's why there are gifts. That's why there are blessings nga maangko nato sa atong kinabuhi. So ato nang i-apply ngadto sa angayng applyan. Verse 29. The Bible says, unto this 31, because of thy temple at Jerusalem shall kings bring presents unto thee. Because of the temple. O karon, kinsa naman ang temple? Kita. Kinsa man ang hari? Kings. Kinsa man ang mga hari? Kita. Kita'y dala og presence. Ngadto sa Ginoo. Because of the temple. Sa panahon nila, tungod sa temple, tuwa dito ang mga hari, nagdaog halad para sa Dios. O karon, yun neta nga, salamat, kay wa mi hari. Di ba ikaw, hari-hari ka sa imong kagalingon? Unya, gihimo na kang temple sa Ginoo? O dapat magdaka og presence, magdaka og offering para sa Ginoo. Verse 30, rebuke the company of spearmen, the multitude of the bulls, with the calves of the people, till everyone submit himself with pieces of silver. Scatter thou the people that delight in war. Tanawa, ato i-emphasize ni ang kaning 30. Unsa may ipa-rebuke mga igsoon? Ang mga grupo sa palaaway. Ang grupo sa mga nagtinguha og kagubot. Strength man ni nga dili maayo. Kaning spearmen o kaning bulls. Tanawa na God ha? Ingon din sa Bible, dapat padlungon na sila. Hangtod nga ang matag-usa mo submitar with pieces of silver. Scatter thou the people that delight in war. Kay pag magkabungkag-bungkag na sila, ma-weak man na sila. Muna, bulabugon yun na nato, mga kaigsunan, kanang dunay mga desire o gubat. Lahi man ni atong gubat, God, dili man gubat sa unod. O kaning mga gipang mention diri, kana man ang desire o kagubot ba? No, kanang panagtunga-tunga sa buluhaton sa Ginoo. Kay naa biya gyud na. Ni na to na ma-deny, naa gyud na mga igsoon kay ang Yawa active man. So He will use people. He can also use God's people nga mahimong mag-cause og division sa iyahang body. So mo na atong bantayan. Mo na ato ang kanang depinsaan. Magtinabangay ta.
para dili mapadayon o gamit sa yawa ang mga linuwas na sa Ginoo. Kaya dapat siya mo'y mahimaya sa atong kinabuhi. Ingon sa verse 31, Princess shall come out of Egypt. Nanawaw sa result. Ethiopia shall soon stretch out her hands unto God. Basta atong mabungkag ng mga tao nga nag-cause o kagubot mga igsoon. Kaning mga princess, kaya ba naman tag unsa ng Egypt? Kaya ba naman tag unsa ng Ethiopia? Mo ning gingon sa Bible nga even those naa sa kanang high-ranking people ba? Nga naa sa layo makakita mga kaigsuonan sa himaya sa Ginoo. They will come out. They will visit. They will see kung unsay kalihukan sa Ginoo sa aton taliwala. Subot pasabot, pakita gyud nila mga kaigsuonan sama sa katong giwali nato nga ang atong kahayag sama sa udtong tutok. As the noonday. Ang atong judgment, ang atong righteousness, hayag kayo. Mo na makita nila. And that is why they will take time to come. Because they are blessed. Di ba? So, unsa kanindot mga kaigsunan, kung ato argyos saligan ang Dios. His majesty and mercy. Our God is mighty. So we should not be afraid kung unsa man na mga masugatan nato sa atong kinabuhi, discouragement diri, discouragement dito. Dapat din na natutugutan nga mu-eat up na sa atong kaugalingon. Di ba? Unya ang pinaka kanig yung common problem sa mga churches. Kaning atong differences nga ato banggi silyuhan ba? Nga di ta magkakuyog kay di ta parehas og baruganan. Di ta parehas og panguna-una, di ta magkakuyog. Nganong diha man ta mag-abot? Nganong di man ta mag-abot sa pagka-servant nato sa Ginoo? Nganong dili man ta mag-abot diha sa pag-worship sa Ginoo? Di ba? Wa man ta gipugo sa Ginoo nga mahimo tang parehas sa tundagway parehaso na nato ni. Gi-create ta sa Ginoo uniquely. Walay parehas nato. Pero sama sa bana o asawa, di ba sana sila parehas? Pero nganong nag-complement man. Kay dito sila nabugkos sa usa ka tinguha sa ilang gisaaran dito atubangan sa Dios. In sickness and in health. O nanginahanglan ba nagbatasan? For richer and for poorer. Wala na nanginahanglan sa mga differences. Diha ta mag-abot. Till death do us part. Walay bisag unsa pa nang batasan mga kaigsunan, pwede sila magkayusa diha sa ilang sinaaran. O karon kita giluwas na sa Ginoo. Di ba? And we give our commitment to God. We have the same Holy Spirit. Why can't we unite ourselves? Dihan dapita. Ngano ang aton dadon ang ato mang self. Ano kita makasinabot? Diba? Kaya simple na magkaingingon si Ginoo. I will give you pastors according to mine heart. I will give you pastor that you will follow sa iyang pagtuo. Consider the end of his conversation. Tagaan tigag pastor nga maoy mo tudlo nimo mo guide nimo. O asa may kuan diha, asa man ta dapita magbangga. Ngawa man ko giingnan sa Ginoo nga sundon pud ta ka. Unya di ta parehas, magbangga ta. So wala gyud panagbangga mga kaigsunan. Kay ako mosunod ko sa Ginoo, unya kamo pud mosunod ko nako, mosunod mo nako. Samtang nagsunod ko sa Ginoo, asa man ang bangga nato diha? Nga fellowship man ni ato Di ba? Dumbol-dumbol no, pero way bangga. Ang pagdumbol, ang pag-encourage, Brad, keep on. Di ba pag naatas ka ng mountain climbing ta, yan mo pikpis sa tuwa baga, Brad. Sige na, Brad, kay wala mabilin ta ani. Sige na, Brad.
Ma-encourage ka, pero ikaw ra usa. Maglingkod yung ka diha. Anton, magtukod na lang ka diha o atop-atop. Madugay, mag-count na ka, kay kinahanglan kag CR. Malingaw na lang ka, nalang ka diha. Ay nalang, kalimti na lang, ay babaw, ari lang ta diri. Wala ang problema na to. O di ba? Naapay taas nga status sa kinabuhi nga pwede pwede na to maangkon. Pero asa na mo naghimo og payag-payag? Nalingaw na mo diha. Ang pangutana sa imong kaugalingon unya kung ari ra ta diri magpayag-payag diri makapangalaga tagtarong sa Ginoo ani. Fellowship. I will follow God, you follow me. Di ta magbangga. Forget our differences. Kay kung mao na atong lalisan mga igsoon, di lang kay mabuntagan ta. Hantod gyud sa itong kamatayon, di gyud ta magkakuyog. Wa gyud ta accomplishment ani. But God wanted us to accomplish something. Magmarcha ta padung sa iyang sanctuary, uban sa Ginoo mga kaigsunan, minus our differences. Let's worship God. Let's serve Him hantod sa katapusan. Every head bow, every eye close. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for the message that you have given to us this morning. I pray that you will bless us, dear Lord, sa strength, sa pagpadayon, sa pagsunod ni mo, Lord. We have differences, mga personality, clashes and problems. But wala man kanimando namo, Lord, nga hiusahon namo ang amo ang mga personality. Ang imo rang gi sugo namo nga hiusahon namo ang among pagtuo. Ug kana nga pagtuo na higot na sa among espirituhanong kinabuhi. We have the same Holy Spirit. And so that's why dili imposible, Lord, nga magkahiusa ang among pagtuo. So tuguti, Lord, nga diha mi mag-abot, diha mi mag-fellowship, diha mi magkuyog sa pagpangalagan. Tuguti, Lord, nga ang among mga differences, among i-drop sa panahon sa among pagpangalagan nimo. Tuguti, Lord, nga ikaw mo'y mugiya o ikaw mo'y mahimaya sa among pagabuhaton. Salamat kay Lord sa imong pagbadlong this morning. And tuguti nga kami mahimong humble enough to accept our mistakes and to allow you, O Lord God, nga maoy manginabuhi sa among kinabuhi. Ug tuguti ang among unod permanenteng malansang uban imo sa cross. Salamat kay Lord sa opportunity to learn, and we give you all the glory and the honor in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. All right.